matatanda at mga eskriba sa katapangang ipinakita ni na Pedro at Juan, lalo na nang mabatid nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nag-aral. Napagkilala nilang sila'y kasamahan ni Jesus noong nabubuhay pa, at nang makita nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ng dalawa, wala silang masabi laban sa kanila, kaya't pinalabas muna sa Sanhedrin ang mga alagad, saka sila nag-usap. Ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Tanong nila. Sapagkat hayag na sa buong Jerusalem at hindi natin maitatatwa na isang pambihirang kababalaghan ang naganap sa pamamagitan nila. Para hindi na kumalat ito, balaan natin sila na huwag nang magsalita kanino man tungkol sa pangalang ito. Kaya't muli nilang ipinatawag sina Pedro at binalaan na huwag nang magsasalita o magtuturo pa tungkol kay Jesus. Subalit sumagot sina Pedro at Juan, "Kayo na po ang humatol kung alin ang matuwid sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig," at sila'y binalaan ng lalo pang mahigpit sa kapinalaya. Wala silang makitang paraan upang maparusahan ang dalawa sapagkat ang mga tao'y nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Ang salita ng Diyos. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. O pasalamatan ang Panginoong Diyos pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Dahilan sa poon ako'y pinalakas at ako'y tumatag, siya sa buhay ko ang tagapagligtas. Dinggin ang masayang sigawan sa tolda ng mga hinirang, ang poon ay siyang lakas na patnubay. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyo ngayong buksan. Ako ay papasok at itong Panginooy papupurihan. Ito yaong pintong pasukan ng poon ang Panginoong Diyos. Tanging ang matuwid, ang pababayaang dooy makapasok. Aking pinupuri, ikaw o poon yamang pinakinggan, dininig mo ako't pinapagtagumpay. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Umagang-umaga ng araw ng linggo, matapos na muling mabuhay si Jesus, siya'y unang napakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Pumunta siya sa mga alagad ni Jesus na nooy nahahapis at umiiyak at ibinalita ang kanyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria na buhay si Jesus at napakita sa kanya. Siya'y napakita rin sa 2 alagad na naglalakad patungo sa bukid, ngunit iba ang kanyang kaanyuan. Bumalik sa Jerusalem ang 2 at ibinalita sa kanilang kasamahan ang nangyari, ngunit sila may hindi pinaniwalaan. Pagkatapos, napakita siya sa 11 samantalang kumakain ang mga ito. Pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng ulo, sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita." Happy Easter po mga kapatid at welcome sa Sabado ng Oktaba ng Pasko ng Pagkabuhay. Tayo po'y magnilay. Napakaganda po ng mga pagbasa natin ngayon.
And nababasa natin sa ating ebanghelyo, ang mula sa ebanghelyo ni San Marcos, ang unang-unang sinabi ni Jesus, at least sa nakarecord dito, ay isang habilin. Sabi niya, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita." Alam niyo po, kung basahin po natin ang mga ebanghelyo, ang daldal po ni Jesus pagkatapos po niyang mabuhay mula sa kamatayan. Ano? Pero dito sa ebanghelyo ni San Marcos, isang habilin ang kanyang iniiwan sa atin. Mabuting balita. Ano ba yung mabuting balita? Marami tayong, sanay na sanay tayong marinig ang mabuting balita. Pero kung tutuusin, ano ba ito? Well, kung talagang titignan natin yung pinaka-bottom line, it is this: mahal ka ng Diyos, ang Diyos ay bumaba mula sa langit, siya ay nagnamuhay katulad natin, siya ay naghirap, namatay, muling nabuhay, at dahil sa Kanya, tayo ay makakapasok sa langit. Sobrang saya at sobrang ganda ng mabuting balitang yan. Pero marami sa atin, hindi natin nakikita, ano yung epekto nito sa buhay ko? Ano ngayon? Ano yung relevance? Mga kapatid, araw-araw, nililigtas tayo ng Diyos. Kanina lang, nagising ka. O baka naman na-traffic ka, pero nakarating ka pa rin sa paroroonan mo. O baka naman nagugutom ka, pero may nagbigay sa'yo at nag-alok ng pagkain. Ito yung mga araw-araw na pagliligtas ng Panginoon sa atin. At syempre, ang pinakamagandang pagliligtas ay sa ating kamatayan. Kung tayo ay magsisi sa ating kasalanan, hindi tayo mawawala. Hindi tayo mapupunta sa ilang at sa impyerno. Tayo ay may kakayahan na galing kay Jesus na umakyat sa langit. Pero naibabahagi ba natin to sa iba? Yung nakakausap mo na office mate o kapamilya, nararamdaman ba nila yung mabuting balitang ito? O kapag ikaw ba kaharap ng mga kasama mo, panay chismis lang ang pinag-uusapan ninyo, masamang balita ang hatid mo. Sana ngayong panahon ng pagkabuhay, tayo ay maging tunay na tagapagbigay at tagapagbahagi ng mabuting balita ng Panginoon. Simulan mo sa pagpapaalala sa sarili mo kung paano ka rin niligtas ng Diyos. Kaya mga kapatid, manalangin tayo at pasalamatan natin ang Panginoon sa kanyang muling pagkabuhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, Ikaw na muling nabuhay ang nagbigay ng mabuting balita sa amin. Dahil sa iyong pagmamahal, kami ay nandito at kaya naming ibahagi ito sa ibang tao. Nawa po ay bigyan nyo kami ng lakas ng loob para yung papaano nyo kami minahal, makapagmahal din kami sa iba. At maihatid namin ang mabuting balita sa aming kapwa. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.